Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po natin tapusin ang ating weekend sa araw na ito ng linggo, hayaan niyo pong basahin ko muna ang ating mabuting balita. Ang ating pong mabuting balita ay galing sa sulat ni San Lucas, chapter 11, verse 1 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita po na ating nabasa ngayon ay tungkol sa panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag po natin yan ay Ama Namin o kaya Our Father sa English. Dito ang sinabi dito, Ama, tsaka Ama Namin sa ibang sulat, sa ibang gospel ay mababasa natin doon, Ama Namin. At dito rin nga sinasabi ng ating Panginoong Jesus, gaano pa kaya ang inyong
Amang nasa langit. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay tayo po ay mga anak ng Diyos. At ang tawag po natin sa Diyos ay ang ating Ama na nasa langit. Dahil nung nabinyagan po tayo, natanggap po natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang mahalagang kaloob ng ating Diyos sa atin. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at makakapiling natin ang ating Diyos sa Kaniyang kaharian. Dito naman sa pagiging makulit sa panalangin, ang mensahe po sa atin ay hindi dahil kailangan tayong paulit-ulit na manalangin, dahil kailangan nating paalalahanan ang Panginoon or ang Diyos. Alam naman natin na ang Diyos ay hindi nakakalimot at bago pa man tayo humingi o magdasal sa Kanya ay alam na niya ang kailangan natin. Kaya ano kaya ang ibig sabihin nun at kailangan nating maging persistent o kaya maging makulit sa paghingi ng ating mga kailangan. Ang pinaka-simple pong paliwanag dyan ay kailangan nating maging makulit sa panalangin para mapaalalahanan ang ating sarili na ang Diyos lamang ang ating inaasahan na maibigay ang ating kailangan. Yan po ang pinakamahalaga na parang inaamin natin sa sarili natin na o kaya buo yung pagtitiwala natin sa sarili natin na ang Diyos lamang ang inaasahan natin na makapagbibigay ng ating kailangan. Yan po ay sa English ay complete reliance sa ating Diyos. At yun ang gusto ng ating Diyos bilang ating Ama at tayo mga anak, na sa Kanya tayo umasa sa lahat ng bagay. Kaya tayo kapag nanalangin ng paulit-ulit, pinapaalalahanan natin ang ating sarili na Siya lamang ang inaasahan natin na makakasagot sa ating mga kahilingan. Yun lamang po ang konting reflection sa araw na ito. At simulan na naman po ng ating trabaho bukas. Naway bigyan po tayo ng sapat na lakas ng ating Panginoon, liwanag at kapayapaan ng isip, bigyan tayo ng katalinuhan at bigyan tayo ng lakas na magawa natin ang ating mga trabaho. Magandang umaga po mga kapatid, and God bless.